Kamusta guys? You're watching the News Listener by Angelo. Okay, napanood natin tong news galing sa DZMM. Si former Congressman Lito Atienza, agree siya na imbestigahan itong franchise ni Leviste. Kasi dito, nalaman natin na nilakad pala ni Senator Loren Legarda itong franchise ni Leviste. At kung sasabihin nating nilakad o from their words, lobbied, okay? This could lead to corruption, okay? So, in this video, pag-uusapan natin yung paano nangyari at i-explain ni former Congressman Lito Atienza yung kanyang disagreements. So, unang-una pa lang na pagbibigay ng prangkisa dito kay Leandro Leviste. Okay guys, so let's watch from DZMM at papakita ko sa inyo yung mga highlights lang. Okay? At yung last question natin, ano kaya ang goal sa pagkuha ng prangkisa? At saka, bakit yung paglabi sa politika can lead to corruption? Okay, so later. Now, let's watch this. Not to approve the franchise as a request. I doubted from that time that the young man was not capable of delivering. Pero kasi, di ba, yung ipinangako sa atin ay, ano ba yun, yung tayo raw ay magiging, data center hub, no? Ng super data center hub ng Southeast Asia sa pinangako niya ng ano. From the beginning, there was bad faith. Oh, wow. So sinabi pala ni Leandro yun, data center hub ng Southeast Asia. So kung sinabi na yun dati, so where did that go? So paano yung we are going to be one of the tech hubs sa Southeast Asia? Oh, ano ngayon nangyari? Oh, wala. Pumunta ng politika. Oh, anyway, let's continue this. Wait. So, one. Okay. Not capable of delivering. Data center hub, no? Ng super data center hub ng Southeast Asia sa pinangako niya ng ano. From the beginning, there was bad faith because he was applying for a national franchise and inexperienced local solar expert. But when confronted, and I checked his application for a franchise, ang kanyang kumpanya, 1 million lang ang puhunan. 1 million. Oh, inexperience, hindi experience sa business of solar. Tapos, yung sinabi ni former Congressman Lito na 1 million lang yung kapital. Pero binigyan siya ng national franchise. So when you say national franchise, buong Pilipinas sana yung makaka-benefit ng solar energy. Oh, di ba? Oh, sige, continue natin. Million. Sabi ko, imposible yung makapagbigay ka ng serbisyo sa gobyerno with a 1 million franchise capitalized company. But the mother, Senator Loren Legarda, was lobbying very, very strongly for the approval of that franchise. Yes. But we had a long bout of questions and answers from the committee and up to the floor. Okay, so imagine niyo 1 million yung actual na capital sana. And if you think about it, national, buong Pilipinas, makakapag-deliver ka ba ng solar farms sa buong Pilipinas ng 1 million lang? So that's already a red flag, di ba? Kumbaga, ano na yan red alert na yan. Mukhang imposible talaga na makapagbigay ng serbisyo
sa kapital na maliit, 'di ba? At buong Pilipinas malaki din eh. Kailangan mo mang malaking pera para maging para i-provide mo yung serbisyo na ito. Kaso nga lang nilabi ni Senator or for Congresswoman si Lauren Legarda nung panahon na 'yon. So guys, pag-usapan natin yung paglalabi sa politika. Okay, very quick lang. Okay? And then balik tayo mamaya. So, tinanong ko dito, yes, can lobbying in politics lead to corruption? Sabi ni Gemini or yung Google ng atin, AI Google, yes, lobbying can lead to corruption. Though two are legally distinct, lobbying is a legal form of advocacy. So that means there's two. Pwede kang mag-lobby ng legal para sa iyong advokasya, pero yung isa can lead to corruption. Okay? So, punta tayo dito. How lobbying leads to corruption? Policy capture. This occurs when special interest groups, often wealthy corporation, exert such high level of influence that government agency began acting into interests of those group rather than the public. So, for example lang merong let's just say isang nanalong presidente. Tapos sinuportahan siya ng business group. Binigyan siya ng campaign na pera. At that's already conflict of interest. Kasi pag nanalo, pag binigyan siya ng campaign money, okay, at nanalo siya, sa tingin nyo, hindi ba hingi ng pabor itong tao na to? Definitely yes. Kasi tinulungan mo siya ng campaign di ba? At they can talk to you, lobbying para makuha nila yung kanilang interest. Kaysa sa legal at yung publiko mismong makikipag-lobby sa mga politiko o sa presidente para sa public interest kaysa sa self-interest. Okay, next. The revolving door. Corruption risks arise when former government officials immediately become a lobbyist. Okay. So pwede yung mga former government official pwedeng maging lobbyist at maging insider para makakuha ng mga impormasyon para sa kanilang mga kliyente. Okay. Shadowy dark money. As of 2026, the use of dark money groups, which do not disclose their donors, allows wealthy interests to influence election policy secretly, making difficult to the public to track who is buying influence. So itong isa sa mga mahirap i-trace kasi they have, kumbaga, hindi nila pinapakita yung kanilang identity, although they will allow they will allow their influence sa mga eleksyon, sa polisiya, pero they'll do it in a shadowy way para hindi malaman yung kanilang influence sa influence sa mga politiko at hindi malaman ng publiko ito. Okay? Ano pa? Undue influence through financial ties. Large campaign contribution, ito yung sinabi ko kanina. Instead of public benefiting, mukhang yung mga nag-campaign ay may makakuha ng any beneficial para sa kanila in terms of government transaction o mga kontrata. Di ba? Okay, so yan. So lobbying can lead to corruption. So nakita mo yung pattern? Nilabi ni Legarda para makuha yung suporta at bigyan ng prangkisa ang kanyang anak. Okay, guys? Now next. Now, kung nakikita nyo 1 million yung capital. Pero nagtataka ka, bakit binigyan pa rin?
So move forward tayo, guys. Para madalian lang to. Okay, papakita ko lang yung paano siya binigyan. Okay, kasi 1 million lang eh. O, punta tayo dito Oo. Man, Yes. dali-dali nilang pinalitan yung papeles. Mm. Ginawa nilang 1 billion pesos. Oh, di ba? From 1 million to 1 billion pesos. Oh, dali-dali nilang nilakad. Kasi kung politiko ka at matagal ka na, you can influence yung papeles o desisyon. At ito nangyari. Oh, continue natin. Pero maliit pa rin yun. To provide solar power nationwide, yun ang kailangan mong puhunan. Oh, di ba? So, kahit 1 billion, maliit pa rin. Kasi, imagine nyo guys, ang laki natin, malaki pa rin yung bansa natin. At yung mga komunidad na kailangan ng kuryente, hindi pa rin tayo hindi pa rin yung gobyerno nakaka-provide or yung mga tao na mga Pilipino, hindi pa rin naikuha yung 100% na buong Pilipinas merong kuryente. Meron pa rin mga tao na walang kuryente hanggang ngayon. Okay? So, imagine nyo change nila from 1 million to 1 billion. Okay? So, ang question natin is, what was the goal for getting the franchise? Ito. Punta tayo sa, pakita ko lang sa inyo. Para tanong nyo na rin sa sarili nyo. Ano kaya ang goal na makakuha sila ng franchise? O, sige, play natin. Ito. They were out to make a fast buck. Okay, narinig nyo yan, guys? They were out to have fast buck. Madali ang pera. Okay. So, kung pagkuha ng franchise ay pagkuha ng madali ang pera, imagine niyo 1 million, ginawang 1 billion. Saan nila kukunin yung 1 billion na pera? Remember, sa Constitution natin, 1987, ayon sa Constitution, ang mga politiko, hindi po sila dapat mayaman. Okay? At yung mga politiko natin, guys, sa tagal nila sa politika, nakikita mo na mayaman sila. Ang gagara ng kotse, yung mga bahay nila, meron silang mga helicopter, mansyon. So, iisipin mo, saan nakuha nila yung pera? Nakuha ba nila sa pagiging masipag sa negosyo? O meron silang ginawang, should we say, kabalastugan sa gobyerno na yung pera ng bayan ang ginamit dito? So, again, tanong mo sa sarili mo, ano ang goal nila sa pagkuha ng franchise? Sa pagkuha ng daang-daan, milyon o bilyon para kumita sa prangkisa nito. At mukhang yan ang nangyari. Nakakuha ng franchise, yung kapital, unang-una, 1 million, ginawan 1 billion. So, iisipin mo saan mo kinuha yung 1 billion. Tapos, nang binigyan na ng franchise, pangako na bibigyan ng kuryente buong Pilipinas. Pero walang nangyari. Yung mga solar stations sa iba't ibang lugar, hindi gumagana hanggang ngayon. Tapos, naging bilyonaryo itong si Leandro Leviste sa madaling panahon. 'Di ba? Tapos nag-invest pa yung mga foreign investors sa kanyang kumpanya. So, iisipin mo, paano siya nakakuha ng ganong kalaking pera? Okay? So, guys, kung meron po kayong komento, suggestions sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. If nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.